your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then Jesus sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon Peter, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing. But at your command, I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were clearing. They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that the boats were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, O Lord, for I am a sinful man." For astonishment at the catch of fish they have made season, and all those with him, and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on you will be catching them." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Maya-payabak po kayo ngayon. Ano mo pong papamili ng daka kung pipili kayo? Ano kaya ang pipiliin ninyo dito sa dalawang ito? High tide or low tide? Sherpin Gonzales ng PEC. Malalang o mababaw nung papamili ng dakayo. Sabi nga po nung kanta ni Lady Gaga noon, shallow, shallow, shallow. Pero ang bandang Bee Gees naman, di pinasikat silang kanta noon, hanggang ngayon sikat pa ito. Sabi ng Bee Gees, "How deep is your love?" Siguro kung tayo ang pipili, pipiliin na natin yung madali. Ande, o tapos mo pang magkasakit yung bihin mo, ay wari. Mas pili na may pang saguli. Mabago yung bilinan mo, ay wari. Kamakailan lamang po, dinala ko po ang sasakyan ko sa isang vulcanizing shop. Kilala na ako po itang mag-vulcanize kapag may problema sa mga gulong ng sasakyan ko, lamang-lalo na kapag alam kong malambot ito, kaagad kong dadalhin sa kanya. Ina po at yun aking vulcanizing shop, sabi ko kay brother, "Brats, pakicheck na yung isang gulong ng sasakyan ko. Kasi may napansin akong pakong nakabaon dito. Hindi pa naman malambot, matigas pa yung gulong." Ganyan naman po halos yata ng mga sasakyan ngayon dahil tubeless na. Hindi naman po kaagad-agad lalambot yan. Pero na lamang kung aalisin mo yung pakong nakabaon dito o nakatarap dito. Paki-check na kung maganyan. Baka naman tumagos na sa loob yung ako. I-vulcanize mo na. Kapo, kay Brad. Sige po, na. So, ang ginawa niya, inalis niya yung pako. Hindi naman po kaanong malaki pala yung pako. So, ang ginawa niya, binasa niya yung gulong ng sasakyan ko.
Tapos sabi niya, Father. Naman po pala malalam pangakot-kutit ang pako. Naman po di naglusking kilog na. Naman po pala malalam pangakot-kut. Tanya po gugol ka na, is okay nga mo po. Safe po kayo. Uwi ka na sa akin. Okay, good. Kako naman sa kanya. Kasaya ko. Naman pala malalam pangakot-kut, pangatara kitang pako, kigulong na nagsakyan ko. Di po ba may mga taong ang ekspresyon nila sa buhay ay ito? Mababaw lang ang aking kaligayahan. Mababaw o mutula, nadarinaliwa, teori. Yung iba naman sinasabi nila, o kaya naman mapapansin mo, lalong-lalo na yung mahilig sa inyong manood ng mga drama sa TV o sa pelikula. Kung minsan kapag ka nakakaiyak, yung pinapanood nila, mapapansin mo sila, bigla na lamang tumutulog. Yung luha nila sa mata, nadadala sila sa eksena. Mababaw na luha. Mababaw ang kanilang luha. O kaya naman sabihan mo ang isang tao, "Uy, ninalo ka. Bakit nasugat ka yata?" Tapos ano ang magiging tugon nila sa'yo? Walang kwenta yan, walang silbi yan. Malayo sa bituka yan. Malayo sa bituka yan. Yun ang sagot nila. Magwaya mo king betadine yan. O kaya naman, long time ago, makwaya mo king nerpilate yan. Mababaw. Mababo. Makanyan mo naman po as you deal with life. Ganyan din as you deal with life. You know what, my dear friends? One thing difficult with the easy. Wala ba yata kontrariya kanina ito? Easy and difficult or difficult and easy. One thing difficult with the easy is that alam ka binabatan. Patience. Alam ka paano pa yan. Bakit hindi po ninyo pansinin yung mga taong ayaw nilang nahihirapan sila o ayaw nilang nabibigatan sila? Mababaw sila. Hindi po ba? Ayaw nilang nahihirapan sila. Gusto nila yung agad-agad. Gusto nila yung madalian lang. Kaya nga may tinatawag po tayong taong happy-go-lucky. O easy-go-lucky na tayo. Buri ng sabihan, alam ng kapibabatan. Walang pasensya sa buhay yung mga taong mababaw. Pero tingnan po ninyo yung mga taong talagang babad na sila sa pagsubok sa buhay. Ilapuret ang tutong malalam. Ilapuret ang tutong ating kapanubayan, kapibabatan. In our gospel for this Sunday is about the disciples of Jesus who happened to be fishermen. Kung minsan, may nahuhuli daw silang isla, kung minsan marami silang huli, kung minsan kakaunti lang ang kanilang huli, pero kung minsan, wala. And they have to be patient. And this is what happened in the gospel. Jesus instructs Peter to cast his nets into the deep waters after a long night of fruitless fishing. Iyat siya yung laring lambat yung king malalam, ananing giduk, karit Pedro pinaman. Iyat siya yung laring lambat yung king malalam, ban kanito, manikwa kayo, dakalayasan. Nga na. Nung una, nagduda si Pedro Actually, nagdududa talaga siya, nag-aalinlangan siya. But despite his doubts, Peter obeys. And his nets overflow with fish. Bakit? Kasi sumunod po siya. And we call that faith and trust. Sumunod kasi siya. Kaya nakahuli sila ng sandamakmak na isda. Look, my dear friends, sometimes, or oftentimes, we find ourselves in shallow waters. Sometimes we find ourselves in shallow waters, hesitant to venture into the unknown. Kung minsan kapag nasanay na po tayo sa mga comfort zones natin sa buhay, kung minsan doon na lang tayo Kasi secure na tayo Yung security natin okay na. Kapag nasanay ka na,
sa mga comfort zones mo sa buhay mo, magbakot-kot na kamo ka rin. Mas gusto mong mananatili ka na lamang doon, di ba? Bakit? Kasi takot tayo sa failure. Kasi takot tayo sa mga disappointment sa buhay. Kaya kapag ka nandyan na yung comfort zone mo, dyan na lang ako. Hindi na ako aalis. Dyan na lang. Matiwasay ang buhay dyan, okay lang ang buhay dyan. Eh. Pero kailanman po, paalala lang, kailanman hindi ka uusad kung mananatili ka na lamang sa mababaw. Kailanman hindi tayo uusan kung mananatili na lamang po tayo sa mababaw. Cast your nets into the deep waters. Ban ka nito, dabol ka upang sa ganoon ay lalaki ka. Susulong ka, lalalim ka, at tatanggap ka ng maraming biyaya. Tandaan po, lunto kang mababo nung manatili na ka mo kinakasanayan mo. Lunto kang mababo ang tingdaw nung manatili na ka mo ketang dati na mo. Ang mga ganyan. Nung iyang-iya, ingkay kang paralan, iyang-iya mo naman, ingkay kang bukulan. Nung iyang-iya, ingkay kang pamamaralan, gagawan, bisa kat aliyang ingkay kang bukulan. Sa opisina po, sa Chancery, sa Finance Department, sa office namin, alam niyo, sa totoo lang, nabibilib ako sa mga staff namin sa Finance Department. Kapag ka hindi lang man sila nagpo-focus sa work nila o sa trabaho nila, dapat alam din nila yung trabaho ng kanilang co-workers, mga colleagues nila, mga kasama nila. Paano pag nag-absent yan? Paano pag biglang nag-leave yan? At least may pupunan yan. Ating mga muketang utang. Huwag lamang tayong masanay sana sa dati. Sana punta tayo sa malalim. Yun ang sinasabi ni Jesus sa atin. Manaliwa ka pa mo. Step up into the next level. Huwag yung gaya ng dati. Huwag yung dating gawin. Kasi kung makanita ka, maging mababaw ka. Kabilang man po, tamo pumasenso nung mababaw tamo. Ulitan kaya po, kabilang man po, tamo masenso nung mababaw tamo. Pero nung munta ka king malalam, siguradong manyaka kang kalam. Nung munta ka king mas malalam, siguradong tanggap kang dakal akala. Malapit na naman po ang eleksyon. Halos 3 months na lamang po. Halalan na naman po. Ito ang nakaraang araw sa ADP House, sa Arsobispado de Pampanga House, sa bahay ng obispo. Habang kumakain ako, kasama ko yung assistant ko, si Reverend Kenneth, napunta po yung kwentuhan namin sa mga politiko. Among, nga ng makanyang ako, paano mo bang tatagalin yung artistang makanyang kinsene? Senator, uwa naman nga ako. Kaya ba't ating mong ikip, tatagalin mo rin pala yung artistang makanyang nga ako. Alam po ninyo, tumatakbo sa Senado, halos mga artista po, kaya mga pamilya nila, kapatid, anak, may kahit talaga malapit na karela. Nga po, wapin nga kung mga yan. Among yung isang artistang yan, kasama pa sa Magic 12. Nga po. Totoo po, makalubya ka mo ka rin top 12, Magic 12, yung artista. Wala naman tayong problema sa kanila. Alam niyo nung bata-bata ako, kahit nung nagkaedad na ako, tumanda na ako, dati-dati yung mga senador natin, talagang titulado lang. Mga UP graduates, doctors lang. May umuha sila natapos sa ibang bansa, international courses. Ngayon kahit sino na lang I have no question with that, na wala po akong problema sa kanila. Pero kung minsan alam ko naman na hindi nila kaya, alam mo naman kung sino talaga yung mga matitinong kandidato. Nanin sasabihan na ng binukay ka tamo, lumawot kayo, munta ko king malalam nga na. Ako po'y naniniwala. Mag-isip kayo, nga namuwari kayo katamo ng Evangelion, you think. Tingnan mo, kilatisin mo itong iyong mga iboboto. At kapag ka nakilabis mo na sila, siguradong makakakita ka ng matinong kandidato.
Dahil mayroon sigurado mga matitinong tumatakbo. Tanda mo po karas king pamagboto tamo, nung idalag mo king mababo, at itang dating gawin, tana pong ibawi. Kung idadaan na lamang natin sa dating gawin, kailanman hindi na tayo makakabawi. Pagkanaka, karas king pamagboto, alayan presyo in konsyensya tama. Uling masenso, nung hanggang ka mo king mabago. Pero nung punta ka king malalam, sigurado manyaka kami nakalakalam. Amen? Amen. Please all rise. We now